Kumbaga sa unay puring-puri ng Panginoon ang tugon ni Pedro nang tanungin niya ang mga alagad kung sino siya, sapagkat ito'y tumpak sa inaasahan ng Panginoon na siya ang Kristo, ang Mesiyas. At dahil sa takot na ito, itinilaga siya bilang batong matibay na kung saan itatatag ang simbahan at ang susi nito'y ibibigay sa kanya. Pero ang sinasabi mga kapatid na maliwanag ay hindi ito sinabi ni Pedro dahil ito'y nanggaling sa kanya, kundi ito'y ibinigay, inireveal, ibinunyag ng Ama. Kaya nasabi niya ito, kaya naman ito talaga ang kalooban ng Ama at kinumpirma lang ng Panginoong Hesukristo ang sinabing ito na ito na ang tamang tao na siyang dapat maging pundasyon ng simbahang aking itatatag at iiwan balang araw. Pero pakatapos lamang noon, na iba na ang ihip ng hangin. Iba na ang naging pahayag ni Pedro, lalo na nang ipagbunyagan ni Jesus ang magaganap sa kanya na siya pupunta sa Jerusalem upang doon ay pasakitan ng mga taong bayan, ng matatanda, ng mga pari, mga saserdote, at siya'y ipapapatay. Isang bagay na hindi matatanggap ni Pedro, kaya inaya niya ang Panginoon sa isang tabi at pinagsabihan, "Huwag namang itulot ng Diyos, Panginoon. Hindi ito dapat mangyari sa inyo." At dahil sa sagot na ito, siya'y pinagsabihan ng Panginoon, "Lumayo ka sa akin, Satanas. Hindi sa Diyos ang iniisip mo, hadlang ka sa aking daan." Iyon ang napakabigat na sagot. Karaniwan kapag tayo maraming takot sa buhay, dahil si Pedro takot sa kahihinatnan ni Jesus, nag-iisip tayo kuminsan ayon lamang sa isip ng tao. Dahil ang nang ayain ni Pedro si Jesus sa isang tabi, ang kanyang sinasabi hindi na tungkol sa kalooban ng Ama, kundi galing na sa kanya. Dahil sa kanyang takot at di man niya matanggap ang kasasapitan ng buhay ni Jesus, ganito na ang kanyang nasabi na hindi dapat mangyari. Mga kapatid, ano bang maliwanag na mabuting balita ang sinasabi ng ikalawang bahagi nitong mabuting balita? Maliwanag lamang ditong sinasabi sa atin na kapag kalooban ng Diyos at nanggagaling sa Diyos, tulad ng paniniwala ni Jesus na kinakailangan niyang mag-suffer, mamatay sa kamay ng mga taong bayan at matatanda at mga saserdote, yun ay kalooban ng Ama. Dahil mula sa pinakamasamang pwedeng mangyari sa tao, doon patutunayan ng Ama na merong pwedeng mabuting balita na pwedeng hugutin ng Diyos, misteryosong masyado. Sapagkat saan nga ba kumuha tayo at humugot ng muling pagkabuhay? Di ba? Mula sa kamatayan at sa patay na katawan ni Jesus, yun ang produkto, yung kamatayan ni Jesus, yung pagpaparusa sa Kanya, yun ay pinakamasama nagpwedeng gawin ng tao sa kapwa-tao. Very evil, kumbaga. Pero mula sa ganitong uri ng katayuan, humugot ang Diyos ng mabuting balita sapagkat siya'y binuhay na muli. Nais lamang ipaunawa ng Panginoon na kung ito'y mangyayari sa Kanya, dapat tatagan ni Pedro ang kanyang loob dahil ito rin naman ang sasapitin niya pagdating ng araw kung paninindigan niya ang mabuting balita. Kailangan ay hindi siya takot na humarap sa kamatayan, bunga ng kanyang pananampalataya at paninindigan para kay Kristo. At ang pinaka-importante siyempre,
Dahil tayo nagdadaan sa maraming hirap kuminsan, sakit, mga pagdurusa, inaakala natin ito'y parusa ng Diyos o sabi ng iba, kinakarma na yan. Hindi, mga kapatid. Kinakailangan ito kuminsang mangyari para rin sa ating kabutihan. Sapagkat yun nga ang sinasabing maliwanag ng pagbasang ito, huhugot ang Diyos ng mabuting balita sa pinakamasamang pwedeng gawin ng tao sa kapwa-tao. Siguro kung hindi matibay ang pananalig ni Laila de Lima na siya'y nakakulong ng halos 7 taon at hindi siya kumapit sa Diyos, baka sa loob ng kulungan siya'y nagpatiwakal na, pero siya'y nanatiling matatag, hindi natatakot, at lumabas siyang malakas ang loob at hanggang ngayon ay parang namamayagpag, ipinaglalaban kung ano ang makabubuti sa ating bayan. Kuminsan yung mga pagdurusa natin ay merong malalim na kadahilanan kung bakit natin ito pinagdaraanan. Kaya hindi tayo pwedeng magmaktol kapag tayo nagsasuffer. Merong magandang nakatago rito na treasure na pwedeng madiscover natin pagkatapos ng episode ng ating mga paghihirap. Maging sakit man ito, paghihirap, kawalan, o anumang uri ng kahirapan at suffering sa buhay, palaging may itinatapat ang Diyos kapag tayo'y tapat sa Kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, umasa tayo palagit kumapit sa Diyos tuwing tayo'y maraming pinagdadaanan at maging sa mga panahon na tayo'y walang masyadong problema. Pero pag marami tayong problema, alam natin dapat kung ano ang dapat nating gawin at kung sino ang ating kakapitan.